So, sasagutan lang natin tong Atwood machine, sample ng Newton's second law. Dahil kadugtong na siya nung natapos natin na mga FBD. Naibulang to, yung natapos natin, under equilibrium. So, i-recall lang natin yung ating mga forces. So, pag under equilibrium, summation ng forces equals 0. Pag naman Newton's second law of motion, ito naman ay law of acceleration. So, lahat ng force naka-equal kay MA. So, ganun pa rin, magsasummation ka ng force with respect kay x-axis to the right positive equals m times a sub x. So, yung a sub x natin is acceleration with respect kay x-axis or rectilinear motion. So, ibig sabihin, umiibo lang siya left and right. Yun namang isa, summation ng forces, upward positive equals mass times acceleration kay y. So, yung acceleration sa y na yan, umiibo naman siya either upward or downward. So, huwag nyo kakalimutan yung nilalagay nating legend na pagpataas, positive, pagpakanan, positive. At hindi na siya equal kay 0. Kasi nga, ito ay second law na. Sabihin, may motion na tayo dito. May acceleration. Yung ating mga inaaral sa dynamics, lahat ay umiibo na yan. So, yun yung mga naka-assign sa inyo na aaralin nyo. So, rectilinear, umiibo siya along x. Example is yung mga sasakyan. Pag naman free fall, yung mga inihahagis na ball or idinadrop na ball, and that is due to gravity. Acceleration due to gravity pag free fall. Pag naman projectile, combination niya ng rectilinear at free fall. So, yun naman yung naka-angle. Example is nagsishoot ng bola sa ring, soccer, yan, nasipa ng bola. So, nagkakaroon ng certain angle, parang parabolic. Yun naman yung projectile. So, ito namang Newton's second law, nag-FBD din tayo. Pero yung FBD natin, hindi naka-equate kay 0. Naka-equate kay mass times acceleration. So, kung siya ay forces sa x, acceleration sa x. Kung siya naman ay forces sa y, acceleration sa y. This is just a subscript. Then, tatandaan nyo, note, kapag hindi siya mag-accelerate, either x or y, pwede nyo siyang i-assume na equilibrium. Pwede pa rin kayong mag-summation ng forces equal 0 kung hindi naman siya iibo with respect kay x or y axis. Pwede pa rin to. Kaya i-analyze nyo kung paano iibo yung system. Naintindihan po? Naintindihan nyo, class? Ayan, so, pwede kayong mag-open mic para naririnig ko na imi kayo. Okay na tong sa Newton's second law. Okay na guys, pwede na tayo mag-start dito sa sample problem. May tanong ba kayo dito sa concept? May tanong kayo dito guys? Wala po. Ayan. Wala po. Ayan. So, yan ang kailangan yung concept. So, mag-aaral kayo ng concept. Hindi basta kayo makabanat ng pagsasolve. Sabi ko nga, bago nyo calcuhin or bago kayo magpipindot sa calcu, mag-isip muna kayo kung ano yung isasolve nyo. Hindi naman yan nare-recta sa calcu. Magagawa ka muna ng FBD, i-analyze mo muna kung anong mangyayari sa system, saka ka magpo-formula, saka ka magsa-substitute sa formula. So, pag ang style nyo is hindi kayo maka step by step ng
solve, yun ang medyo mahirap. So, dapat meron kayong strategy sa pagsasolve. So, this is Atwood, ha. Yan. And, itong system na to, titingnan nyo kung saan mas mabigat. Saan mas mabigat? Sa 7 kg or sa 9 kg? 9 kilogram po. Ayan, sa 9 kg. Kung mas mabigat sa 9 kg, doon tayo mag-a-analyze ng kanyang motion or movement. So, ang tendency mangyari dito, tataas yan. Then ito, bababa. Tama po. Yes po. Ayan, so, tataas to. So, magkakaroon tayo ng acceleration sa Y, positive pag pataas. Then, meron tayo ulit dito ang acceleration sa Y, negative pag pababa. Then, iibo ba siya pa kanan, pa kaliwa? May motion ba siya pa kanan, pa kaliwa? Ito ba ay iibo pa kanan, pa kaliwa? Wala po. Wala. So, kung wala ayan, hindi po. So, kung hindi siya iibo pa kanan, pa kaliwa, yung kanyang acceleration sa X ay 0. Ayan na, yung mga magdi-discuss ng rectilinear, yun yung motion sa X and Y. Sa X. Or, yun nga, sa patag. So, yan. So, una natin gagawin, ganun pa rin, puputulin natin tong part na to para i-FBD natin yan. So, ito yung paulit-ulit na natin ginagawa nung last week pa. So, papangalanan natin tong tension 1 kasi diyan ay tali. Then, downward is weight equals mass times gravity. So, ang mass natin dito is 7 kg times gravity natin is 9.81 meter per second squared. So, masasolve na natin yung weight dito. Weight equals 7 times 9.81 equals 68.67 67 po. Ayan, tama naman. So, yan ay weight na naka-newton na. 68.67 newton. So, next, kinuha lang natin ay weight, ha. Hindi pa tayo sa summation ng forces. Sunod natin gagawin is summation ng forces kay Y, upward positive equals MAY. So, ito yung naiba. Hindi na siya 0 kasi nga, iibo siya pataas. So, summation pa rin, ganun pa rin. Pataas si tension, positive tension, minus W, pababa si W. So, ganun pa rin, ha. Pwede pa rin kayo maglagay ng X and Y axis. Kung pwede, diretso na lang din. Kung gets nyo na kung paano mag-summation. Ayan. And, hindi naman siya nakatagilid, hindi siya naka-angle, kaya wala tayong eco-component. Kaya T minus W equals MAY lang siya. So, T equals, ililipat natin si W, mass times acceleration sa Y, plus W. So, T equals, yung mass natin, papalitan natin ng 7 kg times AY plus W natin na 68.67. So, dalawang variable pa yung nawawala natin, which is tension and AY. So, hayaan nyo muna siyang nakaganyan. Wala pa tayong masasolve, guys, pag dalawa pa yung nawawala. Tama po ba? Wala pa tayong masasolve pag dalawa pa nawawala. Next, ang sunod natin gagawin, yung isa naman ang puputulin natin. Yan, naring nasa 9 kg. Kasi, kailangan natin kumuha uli ng sunod na variable. So, ito naman ay puputulin natin. At yan naman ang ating FBD. So, ito pa rin yung tension natin, which is, iisa naman yan, magkapares na tali. Kaya, same tension lang, same variable na T. Then, this is W, uli na mass times gravity. Then, this time, yung acceleration natin, pababa na. So, kung pababa siya, negative yung acceleration natin sa Y.
So, solve tayo. Tension, summation of forces kay Y, upward positive, huwag nyo kakalimutan ito, lagi ang mahalaga. Yan yung legend o nagsasabi kung alin ang positive or negative. Equals MAY. At hindi na siya 0. So, T minus W equals M times negative AY. Lalagyan nyo ng negative kasi nga yung movement dito ng ating object na 9 kg pababa na. So, magiging tension equals negative 9 AY, pinalitan ko na si mass ng 9, plus W. So, T equals negative 9 AY plus si W, irekta na natin, which is 9 kg times 9.81. So, T equals 9 times 9.81. By the way, tuturuan ko ulit kayo mag-equation sa CalQ para madali kayo makasolve ng unknown. Sorry, magiging negative 9AY plus 88.29. So, ito na yung ating padalawang equation. So, kung may dalawa tayong equation, may dalawa din tayong solution. Which is, gagamit na lang tayo ng mode equation. So, iaayos lang natin. So, iaayos natin to magiging T. Ililipat natin sa kabila yung may variable, minus 7AY equals 68.67. This is equation 1. Then, ito naman, magiging T plus 9AY equals 88.29. So, this is your equation 2. Pag may dalawa kang equation, may dalawa kang unknown, which is T and AY. So, punta kayo sa calculator nyo, sa setup, punta kayo sa mode, then punta kayo doon sa equation, which is 5. Pagkapunta nyo sa 5, titingnan nyo maigi kung ilang unknown ang nawawala. So, ang nawawala natin ay dalawang unknown, kaya yung 1 ang pipindutin nyo. And dapat naka-format siya ng standard. Pag sinabing standard, naka-equal kay constant. So, pindutin niya si 1. Yan. Then, ilalagay na natin. Doon sa equation 1, ang katabi ng T is 1 equals. Ang katabi ng AY is negative 7. Then, yung ating constant ay 68.67. Yan. Then, dito naman tayo sa equation 2. Sa equation 2, ang katabi ng ating T uli is 1. Ang katabi ng AY is 9. Tapos yung constant natin, yung walang katabing variable, is 88.29. Ayan. Then, equal niya lang. So, ilalabas niya na yung sagot ng tension. Ayun. So, yan ang sagot ng tension. 77.25375 Newton. So, tension niya sa force, kaya Newton ang unit. Then, ilalabas niya din yung sagot sa AY. So, yan ang sagot sa AY or yung acceleration sa Y, which is 1.22625 meter per second squared. And box your final answer. Ayun. So, yan ang sagot.